ka pang tulog. May dala ka payong, ma'am? Why na ka init pagkabin ko? Hindi, basta bala mo uran karon na ako kay grabe ka paang. Ay, dali. Tuya pa si John. Siya. Please like and heart. Please paki-heart, paki-heart, paki-heart and share.
Diyan na kailang Winnie, sawa ni Dool. Please like and share. Please like and share. Pwede man kahon. Thank you sa like. Ma, Thank you sa like. ma, Thank you so much. ma. Thank you.
Please like, and share. Please like and share. May gahok pa ang init, no? Pero, alas, alas 4 oras, init pa. Flowers. Flowers.
Flowers. God. Flowers. 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 Name. Ay, naligo ka gali. Ah, sabi ko sa papa mo to naligo ka na. Bulak. Da. Kung ano flowers. Thank you sa light. Thank you so much. Bulsa gede. Laban yun eh. Pwede man siya, pwede man pulsa. Pero no, Pwede vote lang. kung masasarihan ka, talbaan. De. Family feud, aso.
sa tsopla ka init. Kung ka na sa tagigti. Na-feel ko pa rin yung alaga niya sa mga baling-baling boxes na pinapadala niya. May padala si mama na mga maliliit na corgi. Pinaprotect ko nga po siya kahit malayo ako. Kaya magkasama na kami at yun ang importante. Thank you so much for like and share. Sabi na to, hindi kaya ng sabon ko. Pasahan ako. Kaya na. Charity ko na napili namin ay Sacrifice money gave me 20 seconds. Kumpletuhin ang paalala ng parents. Huwag kang matutulog hanggat hindi ka vlog. Hindi ba tingin mo? Magkano kaya ang sweldo ng construction worker sa isa? 800. Gamit sa kusina na may kasama takip o cover kapag dinilito. Paano mo i-describe ang learning o si Ed? maganda. Magkano ang cellphone load ng ordinaryong Pinoy sa isang linggo? 100. So ito, parating paalala ng pera sa huwag ka matutulog hindi ka nagtutuyo ng buhay. Survey ang Jubel. Magdasal daad. Hindi ka nakapag-pray. Magkano kaya sweldo ng construction worker sa isang araw sa mga 800? 700. Gamit sa kusina may kasamang takip o cover ng dinilip box. Paano mo di-describe ang Bruni o Serena mga karuba? Magkano ang cellphone load na ordinaryong Pinoy sa isang linggo? 100 pesos. Ang mga hindi ba ito ng Apple? Balik na tayo. Let's go to math era. Okay. Ready? Ready! Okay. See this kid. Okay. 105 plus. Yan ang nakuha ni Apple. Sa 89. Okay, give me 25 seconds on the clock at this point. Magbibigay ng mga yes. Ang sagot ni Apple. Kumpletuhin ang paalala ng parents. Anak, huwag kang matutulog hanggat hindi ka vlog. At oras. Magkano kaya ang sweldo ng construction worker sa isang araw? 700. Gamit sa kusina na may kasamang takip o cover kapag binili. Sarona, paano mo i-describe ang learning o sa ganda? Sexy! Paano mo? Magkano ang cellphone mo na ordinary ko sa isang linggo? Okay, magkano cellphone mo na ordinary Pinoy sa isang 50 pesos? Sabi ng survey ay stock answer is 100 pesos. Okay? Paano mo i-describe ang mermaid o sirena na hanggang buhok? Sabi mo, alam mo, stock answer may buntot. May buntot. Gamit sa kusina may kasama sa dito cover pag binili. Ang sabi mo ay aserola. Ang sabi ng survey ay ang top answer obviously ay pot. Pot. Caldero. Magkano kaya sweldo ng construction workers sa isang araw? Sabi mo 78 pesos. Sabi mo pesos. Kapan sir? 22. Then, wala. Ang prayer
Huwag kalabot. Prayer. Pray. Senator Kiko Pangilinan at Senator Robert Padilla ay nagkaumalo ng komosyon matapos sulit na initan sa plenaryo kanina. Senator Bato de la Rosa nanawagan sa mga suporta na mag-video sa labas ng Senado. Ang oras ko lang tigsulit. Katagid man ka, isang kapag subo lang ni Duterte. Sa kalsada matapos itulak ng Dorotong Siglo Pulis. Pulis sa pagbubog na ng kinakasama ng sorry at depensa. Exclusive. 8 taong gulang na kambal tinangka o matutugutin. Natapos na nakuha ng budget at pera ng salarin. Isa pang exclusive. Pati, nalalaksak o manlulungkot ang pagpipili na tungkol matapos ang 3 taon. Senador Robert Bato de la Rosa, lalapit daw sa mga kabaros kung hindi pakisin ng Pangulo ang ilugan. Paano na ganyan? Hindi na alam sa pagkanta. Luang. Sa pag-transmit ng Kamara ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte sa Senado, kinwestiyon ni Senadora Amy Marcos. Luzon at Visayas Week. Nasa red alert hanggang alas 8 ngayong gabi. Ano ko na to? Red alert. Let's go sa CBO. Kasama si Charlie Fleming sa kanyang hometown na puno ng adventure at food trip. Mula sa GMA Network Center, ito ang very magandang gabi po. Luzon, Visayas at Mindanao. Kabi-kabila malalaking balitang tinutukan natin ngayon at bilang ang desisyon ng Korte Suprema sa hiling ni Senador Bato de la Rosa na tigilan ang pag-aresto sa kanya. Kaugnay niyan ang pagbabantay natin sa Senado kabilang sa labas kung saan nakapag- Huwag gani kapigil kay President Duterte. Bando. Tana pa. Tutok din tayo sa noon kung saan kayo nalaman ay nasaksilahan ang komisyon sa pagitan nila Senador Robert Padilla at Kiko Pangilinan. Naing natin ang Senado kung saan naroon pa rin si Senador Bato de la Rosa. Thank you. Nawagan po si De La Rosa sa kanyang na mag-video Thank you sa like ay para pigilan sa and share. huling arrestin siya. Thank you sa like and share. Thank you so much. Luang. Nabigay. Kapag sila ka. Mel Emil Vicky nagpapasaklolo nga si Senador Bato de la Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Sa detalye ng impormasyon na kanya natanggap na meron na namang mga taga-NBI na akaresto sa kanya. Ginawa ni de la Rosa ang kanyang panawagan sa live stream kanina sa kanyang Facebook page. Narito ang bahagi ng kanyang live stream. Hindi tayo natanggap ng impormasyon na
pagkatapos ang sisyo sa araw na ito, meron po mga koretiba sa NBI, sa LGU, pupunta dito para ating explore. Ito yung mga video. Sana, tulungan ako. At tayong pataya ng another Filipino ang gagawin sa dahil. Kasi yung mga sabi ng sana, Umayag sa mukha ka o pangamin sa tao. dito tayo dito sa Puro makatay. Yan ang panawagan ni De La Rosa sa kanyang mga taga-suporta. Isang video ng kanyang mga taga-suporta sa harapan ng Senado para proteksyonin siya at huwag hahayaan na siya ay madala sa deheg. Gayaan niya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero pamilinaw niya na hindi pa naapla sa mahilenteng pagtitipon ng kanyang panawagan kundi mapayapang prayer rally. Alam mo na sa pinakahuling panayam natin pinaka-teritoryo, kinumpirma niya sa atin na meron na nga silang natanggap na ruling or extradition pero hindi pa siya Ligad to eh. Grabe yung vigil kang president kang sa taga Davao to eh kay Duterte. Tuloy-tuloy pa rin daw ang kanilang pag-uusap para pag-usapan kung anong remedyo pa ang kanilang gagawin. maraming salamat sa iyo. Marisol ang kurama. Inalagan din ni Senador Bato de la Rosa at ng mga kasama niya sa mayorya ang resolusyong niladaan ng 5 minority senator na humikayat sa kanyang sumuko. Sabi ni De la Rosa, huwag silang masyadong atat na siya'y mapulo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Masakit daw para kay Senador Bato de la Rosa kung kasamahan siya sa Senado at sila nilalagan sa kanyang sumuko. Ow. Limang senador ang nagmain sa Police Senate Resolution 395 na nangyayakayat ng De La Rosa na kusanang sumuko sa tamang katanggap at humanap ng judicial remedies na aayon sa konstitusyon at sa batas sa gitna ng pagpapaaresto sa kanya ng International Criminal Court kasama sa nakalagad nito si Senador Ping Lacson. Nagsilbi si De La Rosa sa Presidential Anti-Organized Crime Task Force na binuo noong 1998 na pinamunuan ni Lacson. Nilinaw ngayon ni Lacson na hindi na gusto niya sa tuloy si De La Rosa sa ICC kung isang lokal na korte. Thank you, thank you. Pero paniwala ni De La Rosa, kahit na sa lokal na korte siya sumuko, sa ICC pa rin daw ang bagsak niya. Basta linutang ka mabayagi ka, Bill, no? Kaya murang ka. Lagi bayan, ganito pero. Okay, Lacson nakapirma sa resolusyon sina Minority Leader Tito Soto at Senators Tito Pangilinan, Misael Riveros at Tata Puno. Mensahe ni De La Rosa sa kanya, Thank you sa live. Thank you. siniguro naman ni Senate President Alan P. Garreta na susuko si De La Rosa basta't galit ang warrant of arrest mula sa isang korte ng Pilipinas. Kaya nabastusan din siya sa resolusyon ng minorya dahil para saan daw ba yun?
you so much. Surrender of judicial processes. Kung si dating Senate President at Justice Secretary Franklin Rio ang tatanungin, wala raw sa taas ang pagbibigay ng Ay, thank you. custody ng Senado. Titikan mo dyan, ma'am? Ang light lang. Anong ganyan? Light color? Ano yan eh, alam mo. Itanta, ma'am, di kaw. Tama. Para skin tone na blaw. Ibuinan mo. Di, buinan pagidran? Dan, where are you? Skin tone lang dyan, mama. Naglabas na ng resolusyon ng Korte Suprema sa petisyon ni Senador Bato de la Rosa. Pero walang inilabas sa temporary restraining order para pigilan ang pagsilbi sa kanya ng arrest warrant at International Criminal Court o ICC. Wala sa Supreme Court nakatutok live sa meron tayong mga naka-writing break sa ngayon ang mga hukom ng katastasang hukuman na Supreme Court ay nagsababar sila ng special on-bank session ngayong araw dahil sa urgency nitong urgent manifestation and omnibus motion na isinampa ng kampo ni Senador Ronald Bato de la Rosa. At gaya na ng bilang Mel, walang temporary restraining order na inilabas ang katastasang hukuman pero sa inilabas nilang resolusyon ay inatasan ng Korte Suprema ang mga respondent na maghain ang kanilang komento sa urgent manifestation with omnibus motion at extremely urgent supplemental manifestation and motion na isinampa ni De La Rosa sa loob ng hindi lalagpas sa 72 hours mula ng pagkakatanggap nila ng abiso. Ang mga respondents na ito ay si dati Executive Secretary Lucas Garcia iba pa kasi siya pa yung Executive Secretary ng mga panahon na yun. Ayon sa Korte Suprema, ang resolusyon ay tinutuloy na rin na iserve na sa mga Thank you sa nag-like and share sa mga Court PH at mailakhala sa website ng Korte Suprema. So, ibig sabihin, kahit na hindi physically natanggap ng mga respondents na ito, ay deemed served na rin ito kapag oras na may upload na ito online. Inutasan din sa De La Rosa na maghain ng kanya namang reply sa loob din ng hindi lalagpas sa 72 hours matapos matanggap ang komento ng mga respondents. Sa ma'am. Binigyan din ng Korte Sa Suprema ma'am. na ang nasabing hakbang ay without prejudice sa paggawa nito ng anumang interim o ang hakbang sakaling kailanganin kaugnay ng mga hinihiling ng De La Rosa. So, in any case na meron silang decision na temporary restraining order within those 72 days ay without prejudice yung kanilang magiging desisyon niya, no? Noong May 11, Mel, naghain sa De La Rosa ng urgent manifestation matapos lumabas ang mga ulat na naglabas na ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban kay De La Rosa bilang co-perpetrator sa kaso crimes against humanity noong panahon ng gera kontra droga ng Administrasyong Duterte. At sa kanyang petisyon, hinihiling ni De La Rosa ang temporary restraining order, writ of preliminary injunction o status quo ante order upang mapigilan ang anumang pag-aresto, detention o paglipat sa kanya ng walang pahintulot ng korte. Ang kasong ito ay nag-uugat sa patuloy na investigasyon ng International Criminal Court sa magdudugong anti-drug campaign na administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. So yun muna ang pinasariwang balita mula pa rin dito sa Korte Suprema. Mel? Right? Teka muna ha. Kahit walang tira ko na inilabas ang Korte Suprema, ibig sabihin ba niya walang makakapigil sa pag-aresto kay Senator De La Rosa anong oras? Mari? Yes. Alam mo, Mel, talagang very fluid ang sitwasyon ngayon, no? Kasi hinihintay talaga ang magiging desisyon ng Korte Suprema para kumilos ang lahat. Pero within the day, may mga lumabas ng balita from si Kuya Tano, Roman Galianda, President, no? the warrant of arrest anytime. Ang Department Isa, ma'am. of Justice, meron silang inilabas na statement
saan dito na kailangan ng local warrant para isuko Eh, ang well, tiglo ka na ay sisiro mo. Senadora Bato de la Rosa doon sa International Criminal Court. Pero hanggang sa masandali ito, walang tingong mabibig ng Department of Justice kaugnay dito sa usapin ito. So lahat tayo ay talagang nag-aabang sa mga Thank you very much. I'm finished. I'm done. Diyan lang, ma'am. Matang lang dyan.